Sa ibaba ng hagdan ay nasalubong niya si Nana Sela. Yumakap siya rito at umiyak. Ano bang ginawa mong bata ka at nagalit ng gayon si Felipe? Hinaplos-haplos nito ang buhok niya. Hindi ko alam kung anong nangyayari, Nana. Nalilito ako. Carmela, nag-angat siya ng ulo. Si Elaine at Sawari ay hinihintay siya. Huwag mong dagdagan ng galit ng papa mo. Tayo na. Kumawala siya mula sa yaya. Saan tayo pupunta? Resignation was on her stepmother's face. Sa munisipyo. Gusto ni Felipe na makasal kayo ni Adam. Oh no! She wailed. Do something, Auntie Elaine. Don't let my father do this. Puno ng simpatya ang titig nito sa kanya, kasama ang pagdududa. Then tell your father what happened, Carmela. Kahit si Adam ay ayaw magsalita. Ano ba talagang nangyari? She stiffened, then closed her mouth shut. Muling bumusina ng sunod-sunod si Felipe. She was filled with dread as she avoided her stepmother's eyes and started to the door. Nice of Adam to keep silent. Pero ano bang sasabihin nito gayong nagising lang ito sa pagkagulat nang matukuran niya ang tiyan? Magkatabi sila ni Adam sa likuran. Nanatili itong tahimik at tanging ang galit sa mga mata nito ang emosyong nakikita niya. Nasa kabilang sulok ito ng sasakyan na tila ba may sakit siyang nakakahawa. Kung sana'y magkaroon man lang sila ng pagkakataong mag-usap nang hindi naririnig ng papa niya. Tinakpan niya ng kamay ang bibig upang pigilin ang paghikbi at itoon ng paningin sa labas ng bintana ng sasakyan kahit wala siyang nakikita sa dinadaanan nila. 11:00 nang sapitin nilang opisina ni Mayor Bengson, ang papa ni Jack. Papa, please, hindi mo to kailangang pakiusap niya na hindi pinatapos ni Felipe dahil agad siyang sinansala nito. Hindi mo gustong dito tayo gumawa ng eksena, Carmela. Iniwas niya ang mga mata sa ama at umatras mula rito. Nilingon niya si Adam na kasunod niyang bumaba mula sa Range Rover. Umaasa siyang sasansalain nito si Felipe, subalit na natiling tikom din ang bibig nito. Si Elaine ang humawak sa braso niya at banayad siyang inakay nito. Napahikbi siya. Shh, Carmela, she said gently. Higit kanino man ay kilala mo ang papa mo. Hindi niya makuhang sumagot. Ibang Felipe ang nakikita niya. Tila estranghero sa paningin niya ang ama. Nabungaran nila si Melissa sa labas ng silid ni Mayor Bengson. Good morning, Mr. Samonte, Mrs. Samonte. Nakangiting bati nito. Naka-uniforme ito tulad ng ibang empleyado. Ang kaibahan halos nakalitaw nang itinatago nito sa iksi ng palda. Hi, Carmela. Bati nito sa kanya na ang mga matay parang hangin lang na dumaan at agad nitong nailipat ang atensyon kay Adam. Kasama ka pala, Adam. Lumapad ang ngiti nito. Nariyan ba si Compadre Melissa? Formal na tanong ni Felipe. Yes, Mr. Samonte. Pumasok na kayo. Nilingon ni Felipe si Adam sa nagahamong tingin. Ni hindi umiwas ng tingin si Adam. Susunod ako. 2 minuto, Adam. Babala ni Felipe na hindi nagbago ang anyo. Itinulak nito pabukas ang pinto ng silid ni Mayor at pinapasok ang asawa at anak. At tubiling sumunod si Carmela. Nilingon niya si Adam at sa kahuli-hulihang pagkakataon ay umasang malulusutan nila ang sitwasyon. Pero ni hindi tumingin si Adam sa kanya hanggang sa makapasok sila sa opisina ni Mayor at mailapat ang pinto. Bakit narito kayong lahat, Adam? Malambing na tanong ni Melissa, bagaman may linyang nakaguhit sa noo. Anong kailangan niyo kay Mayor? Tumingala sa kisame si Adam. Hinagod ng kamay ang batok. Hindi ang tanong ni Melissa ang nasa isip niya, kundi ang pagkakalagay sa isang sitwasyong sunod-sunuran siya at walang magawa. Adam, hindi mo ako sinasagot. Bumaba ang tingin niya sa mukha nito, na tila ba noon lang niya ito napuna. Matabang siyang ngumiti. Well, congratulate me, Melissa. I will be a married man in a few minutes. Nabigla si Melissa. Hindi kita naiintindihan. Linawin mong sinasabi mo. Magpapakasal kami ni Carmela ngayon. Tila nasabugan ng bomba ang anyo ni Melissa. Tuluyang nawala ang poise. Bakit kayo magpapakasal? Kayong ako ang kasintahan mo. Nagsalubong ang mga kilay niya. Come on, Mel. Alam mong hindi totoo yan. Natigilan ito. Bumalatay ang galit sa muka. Hindi mo magagawa sa akin to, Adam.
Bakit biglang-bigla ay magpapakasal kayo? Hindi ko kailangang magpaliwanag sa'yo, Melissa. I am marrying Carmela today. Yan lang ang dapat mong malaman. Ang isasagot ni Melissa ay napigil nang bumukas ang pinto ng opisina ni Mayor at sumungaw si Elaine. Pumasok ka na, Adam. Napakabilis ng pangyayari. Paglabas nila ng Kapitolyo ay Mrs. Carmela Martinez na siya. Alam niyang nabigla at nagtaka si Mayor Benson, pero hindi ito nagtanong. At balak pa nitong i-blow out silang mag-anak, pero magalang na tumanggi ang papa niya. This is a family affair, pare. Wika nito. Saka na ang handaan, pangako yan. Kinamayan sila ni Mayor na siya na ring tumayong sponsor nilang dalawa. Ang Vice Mayor at ang assistant nitong tumayo nilang witnesses. Tinawag nito si Melissa subalit bigla itong nawala sa opisina. The mayor must have sensed the tensions between her and Adam. She was only too glad that he omitted the traditional kissing part. Ni hindi niya alam kung ano ang gagawin ni Adam o niya mismo. Napaka-ironic na ang isang halik na pinaka-ninanais niya ay siya mismong dahilan para asamin niyang sana'y huwag hilingin ni Mayor yon sa kanila ni Adam. Sa isang kilalang restaurant sa bayan sila dinala ni Felipe upang mananghalian silang apat. Nakikita niyang kasiyahan sa mukha ng ama habang umu-order ito ng masasarap na pagkain pagsasalu-saluhan nila. Pakiramdam ni Carmela ay sapal ang lasa ng pagkain tinitikman lang niya. Kailangan pa niyang uminom ng tubig upang malunok ang isinubo niya. While Adam ate with normalcy, na tila ba isang ordinaryong tanghalian lang yun. Maliban sa magalang na sagot nito kanina kay Mayor, ay hindi na ito nagsalita pa. Iniiwasan niyang mapasulyap man lang dito. Ikaw nang bahala dyan sa asawa mo, Adam. Ani Felipe makaraan ng ilang sandali sa gitna ng pagkain. Biglang nasamid si Carmela, napatingin sa kanyang tatlo. Si Adam ang inabutan siya ng tubig. Carmela knew it was only out of courtesy. Kung maaari lang ay ibuhos nito sa kanyang baso ng tubig. Thank you, anas niya matapos uminom. Pinunasan ng napkin ng bibig. As I was saying, patuloy ni Felipe. Pagpasensyahan mo ang anak ko, Adam. Napakabata pa niya at walang alam sa buhay. I pampered her all her life, though I haven't regretted a moment of it. Gagawin ko pa rin yun kung mauulit-uli ang buhay naming mag-ama. Puno ng pagmamahalang tinging ipinukol nito kay Carmela. She wanted to burst into tears. Kung sa ibang pagkakataong sinabi ni Felipe ang mga sinabi ay baka nagprotesta na siya. Sa halip may kumudlit na damdamin sa puso niya at gusto niyang yakapin ito at sabihing mahal niya ito. At nalulungkot siyang nadulutan ito ng maraming sama ng loob. Tumangulang si Adam pero hindi sumagot. 4:00 na halos nang makabalik sila sa hasyenda sa Monte. Mabilis na bumaba ng sasakyan si Carmela at walang lingong pumasok sa kabahayan. Papanhik na siya ng hagdan nang magsalita si Felipe mula sa pintuan. Ihanda mo ang mga gamit mo, Carmela. Napalingon siya rito. Gamit ko, Papa? Why? Her father's face softened. May asawa ka na, iha. Natural na kasama ka ni Adam pag uwi niya sa kabilang asyenda. Doon ka maninirahang kasama niya. While she was nursing her shock, her father walked toward her favorite rocker and sat there tiredly. Napahawak siya ng mahigpit sa poste ng hagdanan. Umiikot ang paningin niya. To be married with Adam was unavoidable under the circumstances. But to live here and go with him to his house was another matter. Sa nakalipas na mga nakalilitong sandali mula kanina, ay hindi man lang pumasok sa isip niya na sasama siya kay Adam sa bahay nito. Nagulat pa siya nang maramdaman ng pagdantay ng kamay ni Elaine sa mga balikat niya. Tutulungan ko na si Carmela na mag-impake, Phil. Tumangulang si Felipe at sunod-sunuran na siya sa stepmother nang akayin siya nito sa itaas. Pagkapasok sa silid niya ay tulalang naupo sa gilid ng kama niya si Carmela. Kinakabahan siya sa susunod na mangyayari. To be specific, kinakabahan siya kay Adam sa maaaring gawin nito ngayong wala na siya sa ilalim ng proteksyon ng papa niya. Umupo sa tabi niya si Elaine at hinawakan siya sa baba at iniharap dito. May bagong kasal bang ganyan? Masuyong sabi ng madrasta. Cheer up, darling. Hindi mapigil ni Carmela ang mapabulalas ng iyak. I'm sorry. Hindi ko... Naputo lang kasunod niyang sasabihin nang banayad siyang kabigyan ni Elaine sa dibdib nito. Shh, it's alright. Everything's going to be fine, believe me.
Pinahid ng likod ng palad niyang mga luha at tumingala sa madrasta. Hindi ka nagagalit sa akin? Elaine smiled softly, and Carmela realized for the first time just how pretty and feminine her stepmother was. No wonder her father was enamored. You are young, but I know you will make a good wife for my brother. Pinahid ng kamay ni Elaine ang luha sa mga mata niya. Lalo siyang napaiyak. Paano mong nasasabi yan? Alam kong nagagalit si Adam sa akin. Sa ngayon, hindi gusto ni Adam na minamanipula siya ng kahit na sinong tao. Sagot ni Elaine, wala ka pang 1 buwan dito sa asyenda, and I do not really know you very well, Carmela. Ang tanging pinagbabasihan kong una na makakasundo kita ay ang pagiging selfless mo. Hinawi nitong buhok na tumatabing sa mukha niya. Sa isang unika iha na tulad mo, nakaririwasa ang buhay, spoiled sa ama, which Felipe had admitted to me even before we were married. Taliwas ka sa inaasahan ko, Carmela. Ang buong akala ko'y hindi matutuloy ang kasal namin ni Felipe dahil nararamdaman kong labis kanyang mahal at matimbang sa kanyang magiging desisyon mo. Kahit si Adam ay hindi inaasahan ng madali mong pagsang-ayon. My brother even warned me about you. About what? She almost snapped. Oh, don't take it against Adam. He only wants my happiness. Kung magkakaasawa raw ako't magkakaproblema lang ay mabuti pa raw na manatili akong dalaga. Inaasahan na namin ni Adam na magkakaproblema kami sa'yo. Yung karaniwan na sa mga anak na hindi gustong ihati ang pagtingin ng ama. But Felipe was right nang sabihin niyang isa kang mabait at maunawaing anak. Your father said he spoiled you. And why wouldn't he when he so loved you? But he would never condone wrongdoings from you. And that I should take into consideration the way he brought you up. He really amazed us both. Kami ni Adam, Carmela. Inaiinggitan ko nagsilang sa'yo. And I admire Felipe the way he raised you up. My only regret, hindi na ako maaaring mag-anak pa sa edad ko. Hindi siya makakibo. Habang tumatagal ay nakikita niyang magagandang katangian ni Elaine at ikinagagalak niyang itong napiling muling pakasalan ng ama. Another thing, darling. Patuloy ni Elaine na nagbuntong hininga. Sa tuwing napaparito si Adam ay napapansin ko ang mga lihim mong pagsulyap sa kanya. You love him, don't you? Pinamulahan si Carmela sa straightforward nitong tanong. Gusto niyang magsinungaling subalit hindi niya magawa dahil kahit ito'y nakahalata sa kanya yun. I had a crush on him, but love, she sighed so deeply. Was he really in love with him? Perhaps she did. Am I that obvious? Elaine smiled softly. Sa akin lang dahil babae rin ako. Safe ang sekreto mo sa akin. What about Adam's girlfriend? Si Melissa bang tinutukoy mo? Hindi nito hinintay na sumagot siya. Hindi ako naniniwalang nagkaroon sila ng seryosong relasyon. Hindi nagsasabi sa akin si Adam, pero ipanatag mo ang loob mo. Tumayo ito at kinuha ang stool sa tokador niya. Tumungtong doon at binuksan ang top closet at kinuha mula roon ng isang maleta. I will tell you a secret. Wika nito. At matapos iabot sa kanyang maleta ay bumaba ng stool. Nanatili niyang hawak ang maleta habang naghihintay ng kasunod nitong sasabihin. No one can force Adam into this marriage if he didn't want it. Not even your father or the devil himself. Kung bakit siya pumayag na pakasalan ka, ay nasa sayo yun para alamin. Binuksan nitong main closet at isa-isang inilabas ang mga gamit niya. Pack now, darling. Baka sumigaw na naman ang papa mo. Sana'y nagkaroon tayo ng maraming pagkakataong magkausap. Ania, unable to comprehend what Elaine said. Oh, we will have plenty of time, Iha. Ayan lang ang kabilang asyenda. Paniniyak nito. Madilim na nang sapitin nila ang Asyenda Martinez. Nakarating sila roon na kahit isang salita'y walang binitiwan si Adam at hindi maiwasan ni Carmela ang matinding kabang halos bumibingi na sa kanya. Nakatuon sa pagmamaneho ang konsentrasyon ni Adam na tila ba maaaksidente sila kung tatapunan siya nito ng kahit sandaling sulyap. Gayong napakalapad ng daang iyon sa ilalim ng gubat. Ang makitid lang na dinaanan nito ay ang tulay na bato na siyang boundary ng dalawang asyenda. May ilang beses niya itong lihim na sinusulyapan. Tinatansya ang damdamin.
Subalit nanatiling blanco ang mukha nito. If there was a betrayal of any emotion, was the flexing of his jaw. Ipinarada nito ang Pathfinder sa harap ng 2-story house. Sa kauna-unahang pagkakataon ay narating ni Carmela ang Villa Martinez. Kung moderno ang malaking bahay nila sa kabila, ay kabaliktaran naman ng villa. The house was rustic. Tisa ang bubong at wrap adobe ang dingding. Malalaking kahoy na nara ang gamit. Lalo na sa azotea, kapis ang malalaking bintana. Hindi naman talaga luma ang kabuuan ng bahay. It was renovated at pinanatili lang ang Spanish architecture nito. Siyam lahat ang silid sa malaking bahay asyenda. But this house was also big in different way. 2 di katanda ang mag-asawang sumalubong sa kanila. Curious na mga matang nakatuon kay Carmela. Bumaba siya ng sasakyan nang buksan ni Adam ang turtle top ng Pathfinder at ibinaba ang mga gamit niya. Manang Susana, samahan niyo ang asawa ko sa kwarto. Mang Raul, pakitulungan niyo ako sa mga ito. Napansin ni Carmela ang lihim na sulyapan ng 2 matanda nang marinig ang salitang asawa. Sumunod kayo sa akin. Ani Manang Susana sa kanya. Sa pagkamangha niya, deceiving ang appearance ng villa dahil higit na malaking living room noon kesa sa kanila sa malaking bahay. Oh, napangiti si Manang Susana pagkakita sa reaksyon niya. Sala Grande ang tawag ng mga magulang ni na Adam at Elaine dito. Marmol ang sahig nila sa malaking bahay, samantalang sa villa ay concave vegan tiles. Para siyang pumasok sa bahay na ginagamit sa mga period movies. May mga reproduction ng mga antigong muebles ang nakikita niya. Pero nang mapuna niya ang grandfather's clock sa sulok ay alam niyang authentic yon. It must be close to 100 years old. Ganoon din ang bilog na mesa sa tabi ng bintana na may tig-isang silya sa magkabila na yari sa bilog at itim na bakal. Hindi siya antique expert, pero alam at nararamdaman niya ang kaibahan ng mga ito sa ibang kasangkapan. At ang grand piano na ewan niya kung umaandar pa ay malamang nasintanda na rin ng grandfather's clock. Napangiti siya sa contrasting appearance ng malaking bahay sa villa. Again, an O formed her mouth when she saw the grand staircase. Tila yun malaking pamaypay at yari sa materialis puertes. Kung nasa labas kay hindi iisipin ng sino man ang simpleng karangyaan ng villa. Sa itaas ay binuksan ni Manang Susana ang isang pinto at natambad sa kanyang isang malaking silid. Doble ang laki niyon sa silid niya. 4 ang poste ng malaking kama. At ang canopy ay carved wood. Iyon man ay antigo rin. Sa paanan ng kama ay isang luma at malaking kaban. Antik po bang lahat ng laman ng kwartong ito? She couldn't help asking. Ang mga gamit na narito sa kwartong ito ay minanapa mula sa mga magulang ng magulang ni na Elaine at Adam. Ang tanging bago lang dito ay ang cabinet ng mga damit dahil ayaw ni Adam ng maliit na lagayan ng damit. Gayon may pinapinturahan ng naaayon sa ibang kasangkapan. Ang dating mga aparador ay ipinalit niya sa dating kwarto ni Elaine. Ang tokador na yan, itinuro nito ang tokador, ay bago rin bagaman ipinagawang tila antigo ang dating. Humakbang ito patungo sa isang pinto. Ang banyo ay moderno dahil ipinadagdag ito ni Elaine noon pa man. Nang mamatay ang mga magulang ng dalawa ay walang gumamit sa silid na ito. Subalit nang dumating si Adam dito noong nakaraang 2 taon, ay siya na ang umuko pa sa silid na ito. Sa tuwing napaparito siya, hanggang sa ipasya niyang manatili ng pirmihan.